Sunod-sunod na pagsubok man ang kinaharap ng ating mga kapuso, palaging maaasahan at nakaagapay ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng tulong sa mga kababayan nating nangangailangan. Bigyan sulyap muli ang mga projects ng GMA Kapuso Foundation sa loob ng mahigit isang taon. Sa panahon man ng El Nino o nagbabadyang epekto ng malakas na La Nina, anumang unos at kalamidad, laging nakaalalay ang GMA Kapuso Foundation mula January 2023 hanggang July 2024, mahigit 260,000 na individual, katumbas ng 65,113 na pamilya ang nabigyan ng tulong sa ating Operation Bayanihan. Kabilang sa ating mga nakatira ng relief goods, hygiene kits at feeding program, ang mga naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon noong June 2023. Bulkang Kanlaon nitong Hunyo, magnitude 7.4 na lindol sa Surigao del Sur at malawakang oil spill sa Oriental Mindoro noong March 2023. Halos 9,000 katao naman ang nabigyan natin ng food packs sa magkakaibang sunog sa bansa. Nakapagpatayo rin tayo ng bago at matibay ng 50-meter steel hanging bridge sa Mabinay, Negros Oriental. Kasalukuyan din tayong nagpapatayo ng tulay sa Oriental Mindoro. Suportado rin ng GMA Kapuso Foundation ang matayog na pangarap ng mga mag-aaral. Kaya sa taong 2023, 8 Kapuso classroom ang ating naipatayo. 2 naman sa Benguet ngayong 2024. Pinuntahan din natin ang mga kababayan nating nasa may hirap at malalayong lugar sa bansa para magbigay ng bag at school supplies. 120,000 na mag-aaral ang ating beneficiary sa ating unang hakbang sa Kinabukasan Project. May programang pangkalusugan din tayo at sa loob ng mahigit isang taon, 8,428 na individual ang ating natulungan. Nakapagbigay tayo ng wheelchair, arm and hand prosthesis, salamin sa mata at pustiso. May libreng medical check-up din tayo. Sa ilalim naman ng ating Values Formation Program, 63,256 na katao ang ating napagsilbihan. Kabilang na riyan ang ating Give a Gift Ally sa Batang Pinoy Project, Kapuso Cancer Champions, at Kapuso ng Kalikasan, kung saan nagtatanim tayo ng mga puno. Nagsasagawa rin tayo ng bloodletting project katuwang ang Philippine Red Cross, kung saan nakakolekta tayo ng 8,653 blood bags. Mga kapuso, libo-libong kababayan natin ang naabot ng ating mga proyekto. At asahan po ninyo sa mga susunod pang buwan at taon, magpapatuloy po ang aming pagiging kapusong totoo. Mga kapuso, lahat ng ito ay naisakatuparan dahil sa ating pagtutulungan at pagbabayanihan. Kaya taus-puso po kami nagpapasalamat sa walang sawang suporta ng aming sponsors, donors, partners, volunteers at sa Kapuso Celebrities. Makakaasa po kayo na patuloy po sa paghahatid ng tulong ang GMA Kapuso Foundation para sa mga nangangailangan. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan matapos manalasa ang bagyong Karina at Habagat. Pero umaaray pa rin hanggang ngayon ang mga taga-Bataan at Cavite, partikular na ang mga mangingisda na naapektuhan din ng oil spill. Hinatiran sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Bukod sa pinsalang dulot ng bagyong Karina at Habagat sa mga mangingisda sa Bataan, panibagong pagsubok para sa kanila ang oil spill mula sa lumubog na MT Terra Nova. Malaki po naging epekto po sa amin nung nakalipas na mga araw, gaya nga po nung bagyo na dumaan at nasundan pa nga po nito na barge na lumubog. Dahil sa takot ng mga mamimili, malaki na raw ang lugi ng mga mangingisda kagaya ni Raimundo. Medyo masakit sa dibdib dahil minsan nung nakaraang wala pang oil spill,
Umabot ho ng 200 hanggang 250 ang per kilo. Ngayon ho, halos kalahati ang nawala. Ito rin ang idinadaing ng mga taga Rosario, Cavite tulad ni na Juvie na doble dagok ang kinakaharap. Sinira ng habagat at karina ang kanilang bahay at inabot din ang kanilang lugar ng pinsala ng oil spill. Hindi na kami gaano makalaot. Hindi ko alam kung paano mag-budget. Kahirapan po dahil po sa oil spill na yan. Dahil lumalaot po ang mga bangka namin, tapos hindi po nabibinta yung isda namin. Agad nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Limay Bataan at Rosario, Cavite para maghatid ng food packs para sa 8,000 individual na naapektuhan ng oil spill ang kabuhayan. Hindi po sila talaga makapalaot para mangisda. Kaya po naapektuhan po ang kanilang pamumuhay. Ganun din po yung suportang ibinibigay po nila sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa GMA Foundation na naabot kami ng tulong dito. Talagang sobrang hirap na po kami, ma'am. Katulad po sa amin dito na nasa tabing dagat lang po kami. Maraming salamat po sa mga kapuso nating nakipagbayanihan. At dahil po sa inyo, libu-libong mangingisda ang ating natulungan. Maraming may sakit na nangangailangan ng dugo dito sa bansa. Ayon sa Philippine Red Cross, kaya layo ng GMA Kapuso Foundation at Red Cross na matugunan ito sa pamamagitan ng ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Mahirap para sa isang OFW na magkasakit, lalo't malayo sila sa kanilang pamilya, gaya ng dating OFW na si Ramon. 2012, nang magkaproblema siya sa pag-ihi habang nagtatrabaho sa Korea. Mabuti na lang daw at tinulungan siya ng Korean Red Cross na sumailalim sa laboratory test at procedure. Nagkasakit ako. Ang sabi ng doktor ng Korea, bumabara ang daanan ng ihik ko. Ang karanasang ito raw ang nagmulat sa kanya sa kahalagahan ng pagdodonate ng dugo. Kaya noong makauwi siya dito sa Pilipinas noong 2017, 11 beses na siyang nagdodonate ng dugo sa ating bloodletting activities. Hindi ako nagdalawang isip nun kasi buhay mo yun. Sabi ko sa sarili ko, maibalik ko man lang yung tulong. Ito ang isang magandang mag-donate na lang ako ng dugo. Kung kayo man po ay may magandang kalusugang pinagkaloob ng Ama, ibigay nyo ng walang bayad. Sa Sabado, August 17, iniimbitahan po namin kayo sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth. Ang blood donation ay napakahalaga, no? Kasi sa Pilipinas, ang laki ng ating demand para sa dugo. Marami tayong mga pasyente na nag-undergo ng surgery, operation, yung mga may sakit. Paglilinaw pa ni Doc, pwedeng mag-donate ng dugo ang mga may buwan ng dalaw, basta masuri ng doktor. At ang may mga tattoo naman, They can still give blood, but kung bago na tattoo, kailangan after 1 year. Yung mga tao naman na may hypertension or may diabetes, they can still give blood, no, provided on that day, controlled. Ibig sabihin ang kanilang blood pressure ay normal at ang kanilang laboratory test ay normal. mga kapuso, magkita-kita po tayo sa Ever Commonwealth at maging isang bayaning kapuso. Mga kapuso, makakatanggap po ng Limited Edition 2024 Bayaning Kapuso Ballers ang lahat na makapagdodonate bukas sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa Ever Commonwealth, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Meron pa ring pasnack at freebies din tayo at makikisaya pa sa atin ang ilang performers. Kaya naman maging certified Bayaning Kapuso na.